Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino dito po sa YT. Bago po tayo magsimula, sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-like at saka mag-share. So, ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga hakbang ni Sara Duterte. Pag-usapan natin ang kanyang impeachment. Pag-usapan natin ang kanyang pagtatalak noon, pero ngayon parang nabahag ang buntot. Nabahag nga ba ang buntot, no, ng isang Bratanela na vice presidente na kung saan ay talagang idol ng mga Duterte diehard supporters. Halos hindi mo pwedeng sambitin ang pangalan ni Sara Duterte dahil sagrado po yun para sa kanyang mga tagasamba, para sa kanyang mga tagasunod. Pero nagugulat tayo sa mga hakbang, no, ng kampo ni Sara Duterte sapagkat akala ko ba hinihintay niya itong impeachment na ito? Akala ko ba ito yung magiging venue niya para sagutin niya ang mga tanong ng taong bayan sa pamamagitan po ng mga mambabatas? Kaya lang, naghamon pa si Sara Duterte. So itong punto na ito, kasi kani-kanina lamang, mga kamunting tinig, nag-file po, no, ng petition to certiorari itong si Sara Duterte. Para sa kaalaman ng lahat, hindi na kailangan nating magiging technical yung ating pag-explain, pero ang buod po ng ganyang klaseng petisyon ay ang hadlangan o wag matuloy ang impeachment trial sa Senado. Napag-alaman natin na inendorso po ng 215 mga congressman ang verified impeachment complaint sa Senado na nagdulot ng mga legal discussions, nagdulot ng mga haka-haka, mayroon pong favor, mayroon namang pong hindi. Pero sa punto na ito, bakit? Akala ko ba matapang ang Vice President na harapin kung ano man ang mga legal battle tungkol po sa asunto sa kanya sa impeachment. So anong nangyari? Naduwag na ba? Bakit parang lumaylo? Sino ba yung nag-advise na mag-file ng petition for certiorari? So bakit kailangang pigilan? Oportunidad na sana ni Sara Duterte na ipaglaban ang kanyang sarili. At kung mayroon mang matibay sila na ebidensya na siya po ay pinopolitika lamang, dapat mainam na sagutin niya ito. Dapat hayaan niya na uminog ang impeachment, na matuloy ang impeachment kahit nag-iinarte pa si Chis Escudero. O kasi nga, wait lang, ang inaabangan kasi ng mga tao ngayon, yung aksyon ng Senado. Si Chis Escudero nagmamatigas kasi mayroon siyang interpretation. Mayroon man ng mga kasamahan niya na mayroon din interpretation na gusto pong iaktuhan itong impeachment or verified impeachment complaint sa Senado dahil sa kanila na po yung bola. Pero nagulat tayo na ang abogado ni Sara Duterte pinapatigil, no, ang impeachment trial. Humingi ng saklolo sa Korte Suprema. Despite of the petition mandamus na dapat kailangan aktuhan. Okay, forthwith. Agad-agad ng Senado ito. Ang maano ko lang, mga Duterte diehard supporters, try pag-aralan nyo ang galaw ni Sara. Ano ang tinatago ni Sara Duterte? Bakit nagkukumahog ang kanyang kampo na hindi matuloy ang impeachment proceeding? Kasi si Sara Duterte, impeach niya sa Kamara eh. Ina-impeach na siya ng 215 mga congressman natin. Nagpirma, impeachment complaint. Verified po yan ha, plus additional na 25. Kaya 80% ng miyembro ng House of Representatives signified their intention that si Sara Duterte na kailangan ma-impeach. So impeach na siya sa House of Representatives, sa Senado kailangan ng conviction. Pero magulat tayo. Kung nag-prepare ng 3 maleta na ebidensya ang mga abogado. Ngayon na naman, nag-file naman sila petition for certiorari. Samantalang wala pa namang ginagawa ang
Senado. Bakit kailangang pigilan? Bakit kailangan mong pigilan yung hindi pa nagsimula? So, ibig sabihin talaga, hinahadlangan. So, dinidelay ng kampo ni Sara Duterte. So, habang nagpapakipot naman si Chis Escudero, dahil sa kadami niyang mga rules, sa kadami niyang mga procedures na pinagsasabi sa media, tatawag siya ng press conference, pero nalalabuan ang karamihan sa mga paliwanag niya. Dahil may sarili siyang interpretation. Dahil si Chis Escudero takot mapulaan di umano ng dalawang panig, ng prosecution at ng defense. Kasi pag mag-akto daw si Chis Escudero, i-convene niya, maaring questionin ng kampo ni Sara Duterte. Nababahala si Chis Escudero na aakyat na naman sa Korte Suprema ang bawat kampo para questionin di umano ang kanilang mga hakbang dahil nakareses ang Senado, hindi pwedeng mag-convene at hindi pwedeng madaliin ito dahil ang balak ni Chis Escudero sa Junto pa or after pa. So ito mga kamunting tinig, no? Balik tayo kay Sara Duterte. Bakit nagkukumahog na hindi matuloy ang impeachment proceeding sa kabila ng mga pronouncement nila na okay, ready kami sa impeachment, may proper venue kami? So bakit ngayon natatakot? Alam ba ni Sara Duterte ang mangyayari sa kanya pag once na simula na yung impeachment complaint? O umpisa na rather, correct me if I'm wrong, I stand to be corrected, yung impeachment proceeding. So ano nangyayari sa matapang na Vice Presidente? Ano ang nangyayari sa very confident na Vice Presidente na sinasamba, niluluhuran, hinahangaan, nilalawayan, nagpapasipsip, yung ibang mga kandidato, halos sambahin nila yung Santa Sara nila. Kung wala pong problema, bakit hindi niya harapin? At kung sinasabi niyang minadali ito, kine-question kasi nila yung process of verification. The Council of Sara Duterte tried to question the verification process before the impeachment complaint submitted to the Senate. Kine-question yung rules. Yung proseso. After pag-question, ayon, nag-file petition for certiorari para hindi po matuloy. Naghingi sila ng TRO. So ano ngayon yan? Bakit? Mahirap ba maipaliwanag? Hindi na ba kaya ipaliwanag ng mga magagaling na mga legal luminaries na kung saan minamaliit itong impeachment complaint na ito? Kasi tantamount to guilt itong pagharang ni Sara Duterte. Humingi siya ng saklolo sa Supreme Court. So ibig sabihin, ang pag-asa na lang ni Sara Supreme Court. Wherein, kailangan pang i-resolve ang issue of jurisdiction dyan. So ngayong punto, ang may jurisdiction sa impeachment case laban kay Sara, the Senate. If there is what we call abuse of jurisdiction, the Supreme Court can intervene if there is an abuse. So how can you say that there is a possibility of abuse of description sa Senado? Hindi pa nga lang naman nagsimula. Hindi nga inaaktuhan Ang piniprepare pa lang ng Senado, logistics. Despite of the reality na dami ng claymore na kung saan dapat matuloy na to, hindi na kailangan pang hintayin ang June 2 or after June 30 makapanumpa ang 20th Congress. So anong nangyayari ngayon? Bakit nababahala si Sara? At ito pa, mga kamunting tinig. Kung sinasabi, kasi tayo na mga pro-government at pabor sa impeachment, nababahala tayo na maaring walang kahinatnan ang impeachment laban kay Sara sa Senado dahil karamihan sa mga senador kontra sa impeachment. Di ba dapat favor yun sa kay Sara Duterte kapag matuloy ang impeachment trial this 19th Congress? Dahil kaalyado naman kaya ang Senado. So yan mga kamunting tinig ang mga tanong ko sa inyo. Ang masasabi ko lang, ang nagtapang-tapangan, ang nagray-na-raynahan, ang nagbabratanela, nag-aastig-astigan, naghahamon, ngayon andyan na po. Bakit nagpasaklolo kayo? Kasi karapatan ninyong magpasaklolo sa Supreme Court. So ibig sabihin, wala kayong tiwala na hindi naman kayo makonvict
Kasi, di ba, matibay man daw di umano ang ebidensya na wala kayong ginawang mali. So bakit kayo nagpapasaklolo? So you want to, the camp of Sara Duterte, very clear, nagdinidelay ang proseso. Kaya nga, tayo, sabi ko nga, akala ko ba kaalyado ni Sara Duterte ang mga senador, karamihan ayaw ng impeachment. Di ba dapat ito yung panahon na simula ng impeachment trial sa Senado? Dahil most of the Senate now or Senator now are against the impeachment. O kayo mga kamunting tinig, ano ang masasabi nyo dyan? Kayo mga DDS, so law pala si Sara Duterte. Wala pala siyang tiwala sa mga defense counsel niya, sa mga counsel niya na ipapanalo niya yung laban na ito. Kasi wala eh. Nagkukumahog silang pigilan eh. Nagre-request sila ng certiorari eh. Kung baga gusto ng kampo ni Sara Duterte, makialam na ang Korte Suprema. Pero pagkakaintindi ko, with regards to the jurisdiction, okay, sa issue ng jurisdiction, ang Senado po may jurisdiction. And of course, abangan natin, if the President call a special session direct to the Congress or Upper House, specifically the Senate, to start the impeachment proceeding or impeachment trial. So good luck na lang sa kampo ni Sara Duterte at abangan natin kung ano yung magiging tugon ng Korte Suprema sa pagpapaharang. Hindi tigil kasi hindi pa naman nagsimula sa Senado eh. So ibig sabihin, talagang ang nangyayari na ito, dahil nag-file ang kampo ni Sara Duterte ng petition for certiorari, nararamdaman niya na baka one of these days magko-convene into a special session ang Senado. Kasi may mga insider ang mga Duterte dyan eh. Alam naman natin yan kung sino yung mga kaalyado ni Sara Duterte at ng mga Duterte in general dyan sa Senate. Pero ang pinupunto ko lang dito, si Sara Duterte na duwag, nawala yung angas, nawala yung tapang, at the same time, iniiwasan ang isang proseso na maaaring magbigay sa kanya ng oportunidad na ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang opisina, ang kanyang mandato, at patunayan sa taong bayan na wala siyang nilabag na batas na kung saan napasailalim sa impeachable offense as an impeachable officials. So sa lahat po ng mga nanonood dito, maraming salamat. Again, ito po ang inyong munting tinig. Huwag po kayong magkalimot na mag-share, like, at saka subscribe. So ano po yung comment ninyo? Comment down below kung ano ang masasabi nyo sa hakbang ni Sara Duterte na mapagpasaklolo sa Supreme Court sa pamamagitan ng pag-asang bibigyan sila ng proteksyon sa pamamagitan ng temporary restraining order or ng tinatawag na granting of petition for certiorari. Bye-bye! Have a nice day. Comment down below, mga DDS, anuman, ang inyong mga sasabi sa aksyon ng kampo ni Sara na dumulog sa Korte Suprema. Bye-bye!